Good morning mga idol, mga bossing. Welcome po dito sa OMA Anti-Kidyo GF. Pag-uusapan po today is sino ba ang gusto mong makapariya pagdating sa ibabaw ng entablado? Ako mga idol, minsan sa bawat bakasyon natin sa ibang lugar, napapasmile ako sa reaksyon ng ating mga kasamahan. Lalo na pagka tayo po ay inimbitahan sa isang lugar, siyempre, ibig sabihin, lahat ng tao kasi doon is kilala na kung sino yung mga kilalang magmamanok at matitigas, no? Yung mga magagaling. So ako, bilang isang handler, siyempre, I'll do my job, no? I'll do my best, mga idol, para i-develop yung kanilang mga alaga. So minsan, no, napapag-usapan lang na pag tuwing magpapagalaw tayo sa kanilang entablado, mga idol, is naninibago sila sa mga ginagawa natin. Siyempre, hindi naman totally nila ginagawa yon pagkatapos bigla natin gagawin, no? So, may pagkakaiba, may pagkakomparison. Pagkatapos bigla nilang babanggitin na yung dati naming handler, ito lang. Yung dati naming handler, ito lang yung ginagawa. Ang dati naming handler, ito, kinukontrol yung tubig nito. Yung dati naming handler, ganito, ganyan. So, magkakaiba naman. Tama rin yung ginagawa niya siguro para sa kanya. Ngunit, siyempre, para sa akin, siyempre, iba naman. Ako, marunong akong rumespeto, mali man yan o tama yung ginagawa nung ating kasama sa hanap buhay, mga idol. Hindi natin pwedeng i-judge yan. O hindi natin siya pwedeng sabihin na ito ay dapat hindi ginagawa, no? Dahil may kanya-kanya po tayong panuntunan, no? Or programa na dapat sundin, no? So, ibig sabihin, mga idol, medyo yung reaction nila, so, lalo na pagkadating doon sa final examination, makikita mo na pag nakuha na yung programa, naku, ang mga kaparihan natin, idol, ano yan? May-ari ng sabungan yan dito. Sa ganun. Naku, ang mga kalaro natin, mga idol o mga kaparihan natin, is yung mga taga-abra, no? Isa sa mga kilala na magmamanok doon. So, yung reaksyon nila is natutuwa ako dahil, kumbaga, siguro first time nilang makasama yung mga ganyang klaseng mga tao. Kaya medyo nako-confuse sila o nako-confuse sila kung ano kaya yung mangyayari. So ako, hindi nila ako makakita ng reaction na ganito-ganyan. Ang sabi ko lang, basta bigyan lang tayo ng swerte. Lahat ng swerte na dadapo sa atin na inanggaling sa atin. Ibig sabihin, as a team, no, yung effort natin, yung mga ginawa natin sa ating mga alaga, yan ay lalabas, no, sa ibabaw ng entablado para ipashow o ipakita sa lahat na hindi rin kami basta-basta. Ito ay pinaghandaan talaga, no. So nung pinalad po kami, mga idol, na binigyan ng swerte, natuwa sila, siyempre. First reaction, mga idol, no, yung nararamdaman nila na, wow, ito pala kami, no. Isipin mo, yung sikat sa kanila is nakapariya natin, mga bossing, at pinalad, no. So, sabi nga nila, Idol Oma, bakit ikaw yung reaction mo is parang wala? Kasi sanay na po kami dyan, no. Kung sino-sino, mas sikat pa dyan yung nakakapariya namin, no. So, syempre, as a handler, kailangan nating maging humble. Mas gusto ko, mga idol, na yung makakapariya ko sa ibabaw ng entablado is yung mga kilala at matitigas, no? Para pag sumayaw tayo sa ibabaw ng entablado is maganda yung body language natin, no? Kumbaga, titignan natin kung susundan ba ng ating alaga yung ginagawa rin nung nakakapariya niya pagdating sa pag-show. Yun yung dinidevelop natin dito, mga bossing. Kasi as a handler, dapat alam mo, as a coach, no? Dapat alam mo kung ano yung mga nangyayari sa ibabaw ng entablado.
kung may pagkakamali ba sa bawat lakad ng ating modelo, o may pagkakamali ba sa bawat hampas, no, o habyog ng kanila, o pilantik ng kanilang mga kamay o mga paa, no? Makikita mo yan kung short or wide, mga idol, no, o bigay na bigay, no? Ganun po yun, mga bossing. Kaya kinakailangan, bilang isang handler, kailangan mapagmatyag ka, no? Todo ang observation at monitoring mo sa mga bagay-bagay na dapat i-develop mo pa. No? Yun lang naman yun, mga bossing. No? Dapat isang buong programa ang matutunan mo kung matyaga ka. Kung matyaga kang manood, no? Pagkatapos porsigido kang matuto, aba, ano pang ginagawa mo, idol, no? Ako, kahit sino ang makakapari ako sa ibabaw ng entablado, wala pong problema sa atin. Kasi tayo, mga idol, practice po natin lahat yan. Mula sa sa first step, hanggang sa pinakahuli. Hanggang sa tayo ay sasayaw na sa ibabaw ng ruweda, mga bossing. Siyempre, nag-workout tayo, mga idol. Lahat ng mga routine, lahat ng mga variation, no, na dapat nating gawin, ay ginawa po natin. Lahat ng mga multivitamins for healthy, no, para sa ating katawan, no? Ginawa rin natin yan, mga boss, no? Pagkatapos, yung mental conditioning natin, ginawa rin natin yan. Halos kompleto. So, hindi pa rin maiwasan na minsan ay may pagkakamali, mga bossing, no? Hindi maiwasan yun. Dahil syempre, maraming distraction dyan sa paligid, mga bossing, no? Pero pag sanay yung ating modelo, baliwala ang lahat, mga idol. Ang ating modelo ay magiging focus sa kanyang kapariya, no? Para ipakita rin yung galing na itinuro mo sa kanya. Yun ang kailangan natin, bossing, no? Sipag, tiyaga at diskarte ang puhunan, mga idol. Lagi ko inuulit yan. Sipag, tiyaga at diskarte. Gaano ka man kagaling, kung hindi ka masipag, hindi ka madiskarte, hindi ka matyaga, useless yan. Dito, sa pagko-coach, hindi natin kailangan ng magaling. Ang kailangan natin, yung tamang programa, mga